What's up guys and welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay pag-uusapan natin tungkol sa reading. Kung paano ko nasagutan ng mabilis yung reading. Si-share ko lang sa inyo kung ano yung naging experience ko sa loob ng DMW kasi sa DMW kami nag-take ng exam. But before I start this video guys, please paki-subscribe po ng ating YouTube channel kasi malaking tulong na po sa ating channel yon. So, as of now po kasi meron na po tayong 83,000 subscriber. So, I'm sharing this video sa inyo guys para din makatulong sa inyo. Kasi hindi naman kasi lahat talaga nakapag-take na ng CBT. Yan. So, malamang yung karamihan sa inyo ay first time lang na magte-take ng examination. So, I'm sharing this video para din aware kayo kung ano yung mangyayari doon sa loob ng examination. And also, para din mas advanced na kayo sa kung ano yung mga maaring mangyari dun sa examination. I'm sharing my experience about dun sa CBT. Yan. So, PBT po, wala pa akong experience sa PBT. Kasi po, unang take ko po ng examination ay nakapasa po agad ako. So, sa CBT guys, napakadali na talaga ng CBT. So, ang topic po natin ngayong araw na to ay tungkol sa reading. Yan. So, hindi muna tayo magta-topic about sa listening. So, sa listening, gagawa ako ng bukod na video tungkol sa listening. But for now, we're focusing on the reading. Sa part ng examination, dalawang part lang talaga siya. Ang isa doon ay reading, tapos yung pangalawa ay yung listening. So, bago mag-start yung examination, i-orient muna kayo ng mga proctor doon o yung mga nagbabantay doon sa mismong examination. So, computer siya, magkakatabi kayo. Yan, so magkakatabi kayo ng upuan. May mga nagbabantay din naman doon, bawal din naman kayong manulat. Sa reading guys, yan, ang dami kasing nagkakamali dito. Yan, so ito para idea na din sa mga baguhan. Ako baguhan din pero ang ginawa ko kasi talaga, nung pag-exam ko pa lang, in-explore ko talaga kung paano gumagana yung computer. Unang ginawa ko sa reading, kasi reading sabay-sabay talaga kayo doon automatic. Pero may limited time sila kung hanggang kailan kayo matatapos. So, sabay-sabay kayong matatapos, sabay-sabay kayong lilipat sa listening, kaya huwag kayong mag-alala. May nakalagay doon na time kung hanggang kailan nyo siya pwedeng sagutan yung 1 to 20. Ang ginawa ko noon, nagsagot ako ng number 1, tapos nag-proceed ako sa number 2. Tapos trinay kong balikan yung number 1. So doon ko na-realize na pwede mo siyang balikan anytime na gustuhin mo. Bago pa ako mag-exam, tinanong ko din yung mga nag-exam pa ng una kasi alam nyo naman na nag-i-interview ako doon sa mga examinees ako mag-take na exam. So, ginamit ko din knowledge yun kung paano gagawin sa loob. Trinay kong sagutan yung number 1, then nag-proceed ako sa number 2, tapos sinagutan ko siya, then trinay ko siyang ibalik sa number 1. Yan. So, pwede nyo siyang ibalik anytime na gustuhin nyo hanggat hindi natatapos yung oras. So, ang ginagawa kasi ng iba, gato yung pinakang pagkakamali ng iba. Magsasagot ng number 1, tapos puproceed sa number 2, hindi nila alam yung sagot, nag-proceed sila na number 3, hindi nila nabalikan yung number 2. So, ibig sabihin, hindi nila sagutan yung number 2. Ang walang sagot, ibig sabihin nun ay wrong. Hindi ka naman pwedeng tumama doon kasi wala ka naman talaga sinugutan. Ang technique dun guys, pag proceed nyo number 1, proceed kayo sa number 2, tapos tuloy-tuloy nyo na hanggang sa number 20. Yan. So, pagdating nyo ng 20, balik ulit kayo sa number 1 kasi pwede nyo siyang balikan anytime. Yan. So, ang ginawa ko dun guys, sinagutan ko yung number 1, tapos proceed ako sa number 2, tapos, yung parang pinakamabilis kong pagsasagot, so sinagutan ko siya ng mabilisan. Yan, so para yatang 1 to 20 natapos ko lang siya ng mga 10 minutes. Yan, kasi talaga binilisan ko na agad, binasa ko siya ng maayos, yung kung ano yung unang pagkakaintindi ko na tamang sagot, sinagot ko na agad. Tapos, syempre madami pa namang oras, so wala pang 10 minutes, nasagutan ko agad siya, 1 hanggang 20. Yan, so habang may oras pa, binabalkan ko number 1, saka ko siya review kung tama yung sagot ko sa lahat. So, number 1, chinek ko, binasa ko na siya ng maayos, pero at least, kahit natapos yung oras, hindi ko matapos yung sa pababa, ay may sagot na. If ever na patapos na yung time, at least may sagot ako doon, maaring tumama yung sagot ko na yun. Ang maling ginagawa kasi ng iba, sasagutan nila yung number 1, tapos babasahin nila, tapos ang masama nito guys, mabagal pa sila magbasa. Yan yung pinakang lagi nyo tatandaan. Kailangan mabilis kayo magbasa, mabilis yung pang pick up nyo. Especially sa mga words and vocabs, yan, dapat familiarized kayo about do sa ibang mga vocabs. Ang ginagawa kasi ng iba, binasa nila ng maayos talaga kung ano yung pagkakaintindi nila. Talagang kumbaga binusisi talaga nila na tama yung sasagot nila. Kaya ang ginawa nila, binasa nila ng matagal. So, ang nangyari, nung pagpatak nila ng number 10 to 15, yung natitirang oras na lang ay 20 minutes o kaya 10 minutes na lang. So, mangyayari nun, magagahol na sila ngayon sa oras. Ang worst scenario pa, hindi pa nila nasasagutan yung ibang number. Kung nasagutan nila yon, maaari pa silang tumama doon. Ang nangyayari kasi, inisa-isa nila simula sa number 1. Ang magandang technique talaga doon guys, kasagutan nyo agad siya ng
mabilisan kasi pwede nyo siyang balikan anytime. Huwag kayo maglilib ng walang sagot yung mga number para sure na kayo na may sagot kada number. Yan, so mula number 1 hanggang 20, sagutan nyo agad siya ng mabilis kasi hindi naman basta-basta magka-close yung, hindi porket nasagutan nyo na yung 1 hanggang 20, matatapos na agad yung time ng para dun sa reading. Itong akin kasi parang share ko lang sa inyo kung ano yung naging experience ko sa loob. Depende na lang sa inyo yan kung ano yung paraan na gusto nyo gawin. So, yung paraan ko, ganun yung ginawa ko, sinagutan ko number 1 hanggang to 20. 1 to 20, sinagutan ko agad siya, tapos bumalik ako sa number 1, saka ko siya review isa-isa. Saka ko chinek kung tama ba yung mga sagot ko. Yan. Ang nangyari kasi nun guys, natapos ko yung pangalawang check ko, nasa kalahating oras na, so mga 30 minutes. So may mga natitira pa akong minuto, ang ginawa ko nun, review ko uli siya isa-isa uli. Yan. So habang may time ako, ang ginawa ko, review ko siya ng review. Nung pagka-review ko, mula 1 hanggang 20, parang nakailang beses akong review kung tama ba yung sagot ko doon sa 1 hanggang 20 kasi hindi naman talaga natin maiwasan na may pagdududa tayo sa isang sagot, lalo na kung minsan medyo nakakahilo talaga yung mga vocabularies. Wala naman kayong dapat ipangamba kung madami naman kayong napag-aralan, madami kayong alam na vocabs, kasi kapag madami kayong alam na vocabs tapos kung ano yung pagkakaintindi nyo doon sa question, ay makakapasa talaga kayo. So napakadali lang talaga ng exam, talagang kinukulang lang talaga yung iba sa atin sa oras sa pag-aaral kasi kung ikukumpara nyo yung examination, para lang siyang pang elementary. Yan, hindi naman sa pagyayabang guys pero ako kasi nakapag-focus ako sa pag-aaral kaya wala naman kasi kaming trabaho nung bago kami mag-exam, so doon lang kami nakapag-focus. Everyday kami nag-aaral nung kakambal ko. So, hindi naman ako magaling mag-Korean pero naiintindihan ko yung mga meaning ng mga vocabularies at saka familiar na din naman ako doon. So, medyo na iintindihan ko na yung bawat sentence at saka yung mga pwede kong isagot. If ever naman guys na hindi nyo talaga alam kung ano yung sagot, dyan papasok ngayon si Hula Imnida saka si Chamba Imnida. Mas okay naman na manghula kayo at saka magpachamba na lang kayo kaysa naman sa wala kayong sagot. So, huwag kayong mag-iiwan ng number na walang sagot guys. Kasi kung sakali man na hindi nyo alam yung sagot do sa question na yon, sagutan nyo pa rin kasi maaari pa din may pag-asa na tumama yung sinagutan nyo na yon. Kasi kapag walang sagot yung number na yon, ibig sabihin nun mali. Mali na yung number na yon. So, mas maganda talaga guys kung manghuhula na lang kayo. Kasi ako sa sarili ko, may mga question dun sa examination na hindi ko talaga alam. So, ang ginawa ko, hinulaan ko na lang din talaga. So, medyo malapit na yung examination nyo guys. Pagka-release ng list kung kailan kayo mag-exam, so mag-ready na agad kayo kasi anytime, napakabilis lang ng process niyan, mag-exam na agad kayo. May papayo ko lang sa inyo guys, ito yung pinakang number 1 talaga na wag nyong kakalimutan sa lahat. Yun ay ang pag-pray kay Lord na sana maipasa kayo. Mas maganda kung mag-exam kayo, isang take pa lang, punta na agad kayo dito, hindi yung uulit pa kayo next time. Pwede din naman ganun mangyari, gawin nyo na lang experience yung naging karanasan nyo sa loob ng examination. Wala naman sigurong gusto na bumagsak sa exam. So, kaya nga tayo nagsisikap para mag-take ng examination ay para makapagtrabaho dito sa may South Korea. Galingan nyo sa pag-take ng exam, huwag kayong kakabahan. Isipin nyo lang na chillax lang kayo, parang nagtitake lang kayo ng exam sa pang-elementary. Yun lang yung isipin nyo kasi ang ginawa ko nung dati habang nag-exam ako, inisip ko, kung para sa akin to, para sa akin to. Kasi dadaan talaga tayo sa proseso bago tayo makapunta dito sa may South Korea. Yan. So, kung para sa inyo talaga, para sa inyo yan. So, galingan nyo na lang. Kung ano man ang mangyari sa examination, tanggapin nyo. So, sa araw ng examination nyo, ibigay nyo yung best nyo kung ano yung makakaya nyo. Kung para sa inyo talaga yan, para sa inyo yan. Wala kayong dapat pagdudahan sa sarili nyo. Kung sakali man na bumagsak kayo, try na lang ulit next time kasi madami naman talagang pagkakataon pa. So, every year, 2 times sila nagpapa-exam. Yung ibang mga kasama ko dito, 3 times pa daw sila nag-take ng examination bago sila nakapunta dito. Yung iba pa nga, 4 time pa eh. Huwag nyo basta-basta susukuan yung pangarap nyo. So, galingan nyo kasi kagaya ng iba nahirapan pa pagpasok sa registration ngayong taon na to. Sana ay madami makapasang KLT aspirants na magte-take ng examination. Ang next video po natin ay tungkol po sa listening. Please po, pakisubscribe po ng ating YouTube channel. Malaking tulong na po para sa akin yung pag-subscribe nyo na yan. Yan. So, hanggang dito na lang po itong video ko na to. Maraming salamat and see you again on my next video. Kamsahamnida.